Anong mga signs or paano natin malalaman kung bengkong na or deformed na yung clutch bell natin? Unang-una, visual inspection, check nyo kung may mga sunog kagaya nito na posibleng mag-cause ng pagkabengkong ng bell. Tapos salpak natin dito sa drive shaft, paikutin natin, visual inspection pa rin. Tingnan nyo kung parang gumigewang-gewang siya. Ito hindi pantay ang ikot. Yan, pansin naman, or hindi ko lang alam sa camera kung pansin. Pero pag pinapaikot ko siya, parang nagaganon siya. Itong isa, walang galaw. Smooth lang yung ikot niya. Wala rin siyang sunog sa loob. Ito lang isa, wala rin siyang galaw. Smooth lang. Tapos wala rin sunog sa loob. Ngayon yung sabi ko na posible lang kapag sunog yung loob na oblong siya. Kasi minsan kahit may sunog yan, hindi naman siya oblong talaga. Kasi kapag ang bell oblong na, magdadragging yan kahit anong gawin yung linis sa panggilid. Kagaya sa clutch assembly, kapag maayos naman lahat, smooth naman yung galaw nito. Pagka nakabaklas, yung gumaganong-ganon, hindi maganit. Tapos yung lining, pantay-pantay naman yung kapal. Yung clutch springs, pantay-pantay pa rin yung tension niya. Pero may dragging pa rin talaga. Hindi na matanggal. Kapag gano'n yung nararamdaman nyo, try nyo magpalit ng bell. Yung stock, pwede yung ibalik. Tapos kapag nawala yung dragging, ibig sabihin nun, deformed na yung bell nyo. Kasi pagka deformed na yan, kapag bumubuka na yung clutch lining, hindi na pantay-pantay yung kapit niyan. Yun yung nagkakos ng dragging. Sa low speed na nararamdaman nyo kapag deformed na yung clutch bell.